Yun o, kasikin, isa pong magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating YouTube channel, and of course you are watching Chicken Nams TV. Ito pa rin po ang yung Oriental breeder ng North Cebu, Ken Monticelio po, and welcome po sa binubuo po nating pangarap, KMK Game Farm. Ayan. Hindi po natin alam mga kasikin kung may chance ba na makakamtan po natin yung pinapangarap natin, no, na KMK Game Farm. But again, sa tulong niyo po mga kasikin, sa solid po niyong suporta, I believe po talagang makukuha at makakamit din po natin yung ating pong pangarap kasikin. Sa umaga po palang ito mga kasikin ay papakita ko po sa inyo kung paano ko po ayun, ay nalagaan po yung mga sisiw po na na-feature natin sa previous vlog natin, sapagkat ayun nga, wala pa tayong pailaw, walang bumbilya, kaya every night po ay talagang ayun, pinapasok lang po natin sila sa box, no, sa karton kasikin. Kaya ayun, tingnan natin, i-check natin kung okay lang po ba yung ating mga pasiso. At ngayon nga pala, ipapakita ko rin po sa inyo yun pong ating morning routine po sa atin pong binubuo pong pangarap na KMK Game Farm. Again kasikin, ito po yung mga pullets po natin na on breeding po ngayon. Ayan. So kung napapansin niyo po, nandito po yung mga pullets natin, pero wala pong mga tandang sapagkat ayun, hand breeding po tayo. Kaya every morning po, hina-handbreed po natin itong mga alaga. Before natin sila pakainin kasikin, talagang pinapakastahan muna natin sila, no? So ayan po yung atin dirty dome kasikin. Ayan. So ito po yung on-breed natin kasikin, no? Yung perfection farm po from Banahaw. Ayan. So yung pinares po natin, ito po yung ating ganador. Hindi pa natin ito nasubok sa exam, no? But siya lang po yung ginagamit natin sapagkat subok po yung kanyang palo. And then sa ganitong kulay din kasikin, sa tingin ko yung makapaproduce po tayo ng mga sa tingin ko yung mga pula po na medyo itim, no? Sa amin ang tawag po yung mga pulang latom, no? Ayan. Hindi ko alam sa Tagalog yung kasikin, pulang latom. Ayan. So yung isa kasikin, papakainin muna natin sila. And then pagkatapos ng kumain, sana po yung atin pong papakastahan dito. Kasi dalawang inahin po yung dinadala nito ngayon kasikin. Ayan. So ibalik na po natin ito sa kulungan. Dito rin kasikin, no? Dahil nga isasabay natin yung ating pagparami ng mga oriental breed na basilan. Ayan, bigyan po natin sila ng kakaka. Nandito po yung mga sisiw, nandito na sa labas. Ayan. Bali, dinamihan ko na po yung patukan nila kasikin para po sa tanghali, no? Diretso na po sa tanghali kasikin kasi nga, ayun, hindi tayo makapag-monitor sa kanila kapag mayroong pasok. Kaya, ayun, unli-feeding po sila. Ayan po yung ating basilan na siyam po na piraso, no? Ayan po yung inahin nila. At yan po yung ating mga maliliksi at malulusog po ng mga pasiso. So yung patubig po nila kasikin, natural lang po rin na probiotic, tubig po na may molasses. At syempre naman kasikin, bago tayo dumako doon sa atin po mga pasisiw inside the box po, kasi nga ayun, ipapakita ko po sa inyo, syempre hindi po mawawala yung ating pong pa-shoutout sa ating mga napakasulido pong mga subscriber. Ayan, so ganda ng mga manok mo idol, nakaka-inspired po. Native Cross Asel Breeder po ako ng Apayao Cordillera. Pa-shoutout po. Ayan, shoutout sa iyo kasikin, Sir Emmanuel Esteban. Ayan ang ating Asel Breeder din po. Cross Breeder din po from Apayao Cordillera. Maraming salamat sa iyo dyan kasikin. Mag-ingat ka dyan palagi. And then, good day boss. Shout out from Batangas. Okay, shout out sa iyo Sir GC Nox. That goes by the name Tamad na Juan. Ayan, maraming salamat kasikin sa patuloy na panonood. At syempre, Manok na Pula Sir, maraming salamat po sa motivasyon. Nakaka-inspired po talaga yung mga comment nyo po. Ayan, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Kaya kasikin, puntahan na po natin yung ating pasisiw. I-check natin kung okay lang po ba sila inside the box po. At bago yan, patayin muna natin yung ilaw natin para po kahit paano makasave po tayo ng kuryente. Mula po nung nasira po yung bahay natin, yung kuryente na lang po natin is nasa 50 to 70 pesos, at para mas makatipid pa tayo, patayin na natin mga kasikan.
Yan. Bali kasiken, nandito po. Nasa loob po ng box na yan po yung ating mga pasisyo, no? Kaya, ayun, subukan nating ilabas. Sana okay lang po sila. Ayan. Sana po talaga okay lang. So, sa nakasanayan ko po kasiken, ang una ko po talagang ibibigay dito sa kanila is patubig para po inom kaagad sila. Yung patubig po nila kasiken, nilagyan po natin ng Bitrasin Gold, no, na probiotic. Kasi nga, hindi pa tayo nakagawa ng organic po na probiotic. Yun lang po yung tubig na may molasses. But before po is talagang gumagawa po tayo ng mga probiotic, no. Kaya ayan, dyan natin ilagay. And then, palabasin na po natin yung mga pasisyo natin. Buksan na po natin kasiken. So, ayan po. Okay. So, bali yung box nga pala nilagyan natin ng rice hull, no? Para po masyadong mainit din po sa loob kahit po walang ilaw. Ayan. So far, okay naman sila. Ayan, papalabasin na po natin. Isa-isa lang po. And then, nandyan na po sila, oh. Uminom na po sila ng tubig natin. Okay. So, kasiken, so far, subok na po natin itong karton po as brooder technique natin, no? Sapagkat, ano nga, medyo matagal na rin po tayo nag-aalaga at ito lang talaga yung ginagamit, ina-apply natin. So, maya-maya po ay bibigyan na po natin sila ng patuka. So, ito po yung una po nating in-administer sa kanila as cleansing po para po sa mga sisiyo, no? So, kapag ayun, umiipad na po sila, so ready na po natin bigyan po ng patuka. But again, disclaimer lang po. So, I'm not saying po na ito po yung dapat gawin, the best gawin para sa mga sisiyo. So, ito lang po talaga yung nakasanayan ko pong gawin kasiken, no? Pwede nyo po itong gayahin, pwede rin namang hindi kasi meron tayong iba't ibang opinion po. Meron tayong iba't ibang paraan kung paano po mag-alaga ng mga sisiyo. So, ito po yung 12 sisiyo natin na mga American Fowl po. Siyempre po, sobrang aga pa. Kaya, ayan, may, ano talaga, makikita talaga natin na giniginaw, no? Yung iba. But, maya-maya po sa tanghali, magiging active na po sila ulit kasiken. Ayan. Kaya, ayan, sobrang importante po ng probiotic. So, isara muna natin kasiken para hindi po sila makalabas. Kasiken, habang naghihintay nga po pala tayo, no, bago natin bigyan ng patuka yung ating pasisyo, samahan nyo ako saglit, mag-harvest po tayo ng kaunting azola para po ihahalo natin sa atin pong patuka. Ang problema lang po dito sa aming azola kasiken, medyo goods na sana kasi 4 na po yung pan natin dito. Ayan, 1, 2, 3, 4. Unfortunately po, parang back to square one po tayo sapagkat yung pong azola natin is sobrang bilis pong nag-brown, no? Sobrang bilis pong nalanta nila. Yan. So, mga after a month po is, ayun, nag-brown kaagad yung ating azola. Kaya dito kasi, hindi na po natin ito nalagaan ng maayos. At kung ating i-check po, ayan, talagang brown po talaga sila, no? Hindi na po berde. Hindi katulad nung mga first harvest natin. So, yung chinek ko po, talagang, yung azola nga pala natin is sumubra po sa sodium. So, dahil po sa manure po na ginamit natin, sobrang dami lang po yung nilagay natin. At the same time, medyo basa po yung mga manure natin, no? Kasi umuulan po yung time na yon na nilagay natin. Kaya ayun, nilinisan ko po yung 2 pan natin dito kasiken, no? Ayan, naglinis ako sa dito yung isa, nilinisan ko kasi nga mag-uumpisa tayo ulit. So maliit lang po yung ilagay natin. At syempre, yung manure na gagamitin natin is siguruhin po natin na ayun nga, tuyo na po talaga para hindi po mabaho, hindi po daling malanta. Kaya ayun, mag-harvest tayo kahit papano, pwede pa rin naman itong gamitin. Ibigay natin sa ating mga alagaan. Sana makarecover pa itong azola sapagkat medyo malayo pa yung binilhan natin ng mga azola. And yun, paano na lang siguro kung mayroong mga orders kasi minsan na po tayong na-orderan po ng mga azola. Kaya hopefully makapag-recover at ayun, mag-harvest muna tayo na saglit kasiken.
So balik kasikin, ayan po, no? Wala pong kaberde-berde po yung azola natin. Sobrang nag-brown po talaga sila. So dito po wala na po itong manure sa ilalim kasi nga ayan. So kailangan talaga ng manure kasikin, no, para bumerde, but hindi lang po siguro sobrang dami. Ayan po. Kawawa naman po yung azola natin. But sana makapag-recover kasikin. Sana. So maliit lang po yung i-harvest natin para ito ka kasigen. So nasa kalahating balde lang po yung in-harvest natin, no, sapagkat ayun nga medyo nalalanta sila. So far wala namang baho kasigen. So good thing na lang po kapag hindi po manure po yung ginamit natin, wala pong baho ng manure, no. So ngayon ihalo na po natin ito sa atin pong patuka para makapagbigay na po tayo sa ating pong mga alaga. So kasikin, hindi ko rin po na research kung same pa rin po ba yung protein content po ng azola kahit po ba brown na yung kulay. So i-search natin mga kasikin, no. But kung meron kayong experience ito kasikin, pwede niyo pong i-comment dyan sa baba po para po malaman natin kung ayun nga hindi ba nag-decrease po yung protein content kapag ganito na po yung kulay ng ating azola. Ayan, ihalo na natin para mabigay na natin ito sa ating mga alagang manok, no. Kasi nga may duty pa tayo para naman hindi tayo malate po sa trabaho kasikin. So ito pa yung daily routine natin, no, araw-araw po. Bago tayo pumunta doon sa trabaho, ay tinitiyak po natin na okay po yung mga alaga natin, napapakain, nalalagyan ng patubig. Tigit sa lahat po, na-check natin yung mga pasisiw, no. So speaking of pasisiw nga pala kasikin, meron akong ipakita sa inyo maya-maya bago tayo magtatapos. So sa tingin ko ready na po yung ating patuka. So ibigay na po natin ito sa ating mga alagang manok. So may halong sapal, and then syempre azola, saka commercial. So ito po yung patuka natin, no. So semi-organic po tayo kasikan. Sa ating mga game fowl na mga pulit na breed natin, on breeding, so ito rin po yung pinapakain natin, no. All around na po ito, mapa American fowl or mapa free range chicken po natin, kasi nga same nutritional content lang din naman yung kinakailangan ng mga manok. So depende na lang talaga sa pag-alaga kasikan. So magsisimula tayo dito sa ating mga 2 months old kasikan. Bigyan na po natin. Ayan, pupunuin talaga natin tong mga patukaan nila, no. So ayan, ready na. Sukin na natin. Ayan po yung ating mga 2 months old po na mga basilan. Ang maganda po dito mga kasiken, no, kahit po 2 months pa sila ay nasa tig 1 kilo na po sila kasiken. Kaya ayun, sobrang nakakagana pong pakainin nila. At ito naman po yung other set po ng ating mga basilan na may mga puti po, no. Ayan, so kailangan na po talaga nilang malipat kasiken sapagkat medyo maliit lang po yung espasyo dito. Kapag po nag feather picking po sila ay talagang maapektuhan po yung iba. Kaya ayan, no. Okay. So tapos na po natin silang purgahin kasikin, no. Kailangan lang talaga nating ilipat sila para maiwasan na po yung feather picking. Ayan. At syempre bumaba po yung basilan natin dito kasikin. Bigyan na lang din natin siya ng patuloy. Ito yung ating spangled na basilan po ninahin, no. Ayan. So yan pong itlog niya. Meron siya, ayan, tignan natin. Ilang itlog siya. Meron. Ayan siyang 10 itlog dyan kasikin, no. Ayan. Okay. Dito nga pala kasiken, hindi ko na po ina-unbreed ngayon yung ating dumpo na inahin sapagkat kagabi po ay nagsimula na po itong maglimlim, no. Nilimliman yan na po yung mga itlog niya. Plano ko sanang ipa-incubate lang yung itlog niya sapagkat medyo malaki yung inahin na ito. Sa tingin ko ay mababasag lang talaga yung mga itlog niya, but anyway, subukan natin kasiken, no. Ayan. So meron siyang 10 itlog kasiken, sobrang lalaki po. Large size po yung mga itlog niya. At
yun, puntahan na po natin yung mga alaga natin sa loob ng free range area para mabigyan na rin po natin ng batoka kasikin. Maraming salamat po sa pagsama namin dito. Yan, so kasikin, pasukin na po natin sila. Nandito na sila. Yan, nag-aabang na po sa atin. Takbo, nag-uunahan na. Yan po yung mga alaga natin. So ayan na po, medyo maingay na sila, no? Kaya ayan, binigyan na lang po natin ng patoka. So dinamihan rin natin ng kaunti yung patoka nila makasikian para ayan, diretso na po sa hapon yung patoka po nila, no? Kasi nga ayan, wala tayo sa tanghali. Mas maganda sa kasikian kung ayun, wala tayong trabaho kasi nga mamonitor natin kapag naubos na yung patoka, lalagyan ka agad natin ng extra, no? So ayan, ano pa tubig, kung sakaling magkaipot man is talagang mapalitan ka agad natin yan kung wala sana tayong trabaho kasikin. So ito rin yung isa sa mahirap kapag may trabaho tayo. So yung kapatid po natin hindi naman namomonitor ito, kaya talagang sariling sikap po tayo kasikin. Sa atin pong pagtatapos kasikin, samahan nyo ako. Puntahan natin yung atin pong white choco sapagkat kagabi po nagsimula na po siyang mamisa at kaninang madaling araw may nakuha na pa akong mga kabibi ng itlog at yung chineko po, meron pang isa na hindi po napisa. Hopefully mapisa po niya today, hindi po madisgrasya para kahit pa paano karagdagang posisyonan po sa ating yard kasikin. Kasikin, sa atin pong pagtatapos nga po pala, pasukin natin dito ang atin pong white choco. Ayan po, sobrang likot po nito. So ayan, meron na po siyang mga 5 siso dito nasa loob, no? Meron pang natirang itlog. Ayan, meron pa. Ayan. So hintayin lang natin na mapisa po ito mga kasikin bago po natin siya ilagay dito sa ibaba. So meron siyang 2 itlog dito na hindi nagkarak. Sa tingin ko ay wala po itong mga laman, na. But ayan, hayaan lang natin kasikin, no? So ayan po yung mga pasisyon niya. Ayan, mga white choco po ito, no? Ayan. Okay, may sugat po kasikin, baka tinuka niya po ito. Yung iba nasa ilalim, nakatago po yung iba. So hayaan lang po natin kasikin, no? Ayan. Sana mapisa po niya. Okay, so kasikin, hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa pagsama sa amin hanggang dulo. So sana makita-kita pa rin po tayo sa sunod na may mga upload. God bless po and happy farming.